Kelly, eventually, pag naka-adapt na yung balat na nilagay natin, mawawala na yung pamumula niyan. Cecilia, tingnan mo. Hey, love. Have to go. Carlos Miguel, di ba tayo malis mamaya? Bakit? Saan tayo pupunta? Ikaw. Sa ibang araw na lang siguro. Marami kasi ako meeting ngayon. Baka gabihin lang ako na uwi. Sige. Shine! Shine, si Esme ba nakita mo? Andyan, kasunod ko na. May nasikaso lang. Salamat, ah. Bye-bye. Esme! Esme! Sandali lang, Esme, oh. Esme, I'm sorry. Sige na. Okay lang. Ganyan naman talaga ang buhay, eh, no? Ginamit mo lang ako. Esme, anong pinagsasabi mo? Wala. Eh, simula naman dumating yung Yvonne sa buhay mo, eh, dinaidbang mo na ako. Parang wala tayong pinagsamahan. Anong pinagsasabi mo? Meron ba? Jose Enrique, ano ba? Talaga bang wala ka ng pinipiling lugar? Pasensya ka na, hindi ako nakapagpigil eh. Dali, bakit ba sambahol yung mukha mo? Nag-aaway ba kayo ni Utol? Hindi. O baka naman meron kang hinihiling tapos hindi ka pinagbigyan. Gusto mo, labasan lang tayo mamaya. Esme! Esme, sandali lang. Don't touch me! Teka nga, bakit bigla ka nagalit sa akin? Ay, hindi mo ako nagalit sa inyo. Actually, tuwan-tuwa nga ako eh. Ginawa mo akong basahan, pagkatapos gamitin, eh, isa sa tabi lang. Isang tabi? Bakit? Kailan ba kita nilagay sa isang tabi? Che, alam mo, gawin mo, maghanap ka ng kausap mo. Maputing tiyonggong katulad mo! Halika, tuloy ka. Ay! Ana, saan si Ma'am? Andyan, bakit? Delivery miss para kay Mr. Vladimir Gaston. Pakipirmahan na lang ako. Okay. Thank you. Salamat sa'yo. Jimboy! Para sa'yo pala to eh! Para sa akin? Hoy, Ana. Ano yan? Ma'am, bibigay ko po kay Sir. Huwag mo nang ibigay sa sir mo. Sa'yo na lang itago mo. Ayoko makita yan. Para sa akin po ba yan? Hindi para sa'yo. O ano? Gusto mong itapon ko yan? Hindi po, ma'am. O itago mo na! Bilis! Ikaw, anong tinitingin-tingin mo dyan? Oh, Cecilia, paano yata titig mo sa kisame? Baka bigla kang kausapin yan. Hindi naman po, Doc. Iniisip ko lang kasi kung talaga hubang nangyari ang lahat ng to sa akin. Ano gusto mong gawin natin?
Gusto mong kurutin kita sa pisngi? Hindi ko alam, Doc, na palabiruran ho pala kayo. Ganun naman talaga ako eh. Ganun ang ginagawa ko, lalo na pag natetense yung pasyente. Gusto ko nakasmile sila pagpasok nila sa operating room. Pero depende rin yan sa mga tao at pasyenteng kaharap ko. Kung makagaan ako ng loob. Tulad mo. Sige, umuwi ka na. Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Jose Enrique, hayaan mo siya maghintay. Dito na muna ako. Wow! Totoo ba yung sinasabi mo, ha? O ginugutay mo lang ako? Hindi. Totoo, dito na muna ako. Samahan kita. Sige, ikaw ang bahala. Basta pag nagalit sa'yo asawa mo, huwag mo ako sisisihin dahil ako pinauuwi kita. Sige, kung gusto mo, patulugin mo muna ako. Kahit sandali lang, tapos ihatid kita. Ha? Sige. Straw? Straw? May problema ba? Wala, Papa. Ayaw mo na sa akin? Ito naman, hindi, Papa. Hindi tungkol sa'yo, hindi ikaw. Eh ano? Papa, kunyari, meron kang nalalaman tungkol sa isang miyembro ng pamilya mo na may ginagawa na lihim, na sikreto, katulad ng pangangaliwa. Anong gagawin mo? Tatahimik ka na lang ba? Ay, nako. Sabi ko na nga ba, iniisip mo na naman yung manugang mo tsaka si Jose Enrique, no? Carlos Miguel. Manang hindi pa ba dumarating si Cecilia? Wala pa nga eh. Di mo talaga sinabi sa inyo kung saan siya pupunta? Eh, hindi naman nakagawian na magpaalam ng asawa mo pag umaalis eh. May problema ba, iho? Wala. Wala. Sige, magpahinga na kayo. Papa, alam mo kasi, hindi ko na alam kung anong gagawin ko eh. Parang, hindi ko kasi matanggap na may nangyayaring imoralidad sa loob ng bahay ko. Straw, kung hindi ka mapalagay, edi kausahin mo siya si Enrique tsaka yung manugang mo. Eh, yun na nga problema, Papa eh. Parang ayaw makinig sa akin ng anak ko eh. Hindi gawin mo ang dapat mong gawin. Sabihin mo sa kanila, pag hindi sila tumigil sa ginagawa nila, sabihin mo yung sikreto nila. Ba't ngumingiti ka?
Kasi ang galing mo, Papa, eh. Pwede ka palang pare. Oo nga. Gusto mo? Ipasok kita sa seminary. Ikaw talaga, magbiro ka talaga. Ay, nako. Ano malulungkot, ha? Hindi na. Pag nagpari ka, magmamadre ako. Ganda-ganda sa'yo nang tumatawa, eh. Oo. Gilbert. Kamusta nung si Cecilia? Tapos na. Hintayin mo lang siya sa recovery room. Pwede ba kita makausap? Sure, Doc. Alika sa klinik ko. Jose Enrique, ano ba yung kamay mo? Eh, bakit ba? Wala naman ng tao eh, oh. Tulog na sila lahat. Jose Enrique, pwede ba bitawan mo ko? Aba, wala naman tao eh. Ano pa? Uwi ka na nga! Ano ako uuwi? Baka nakakalimutan mo dito ako nakatira. Anong ibig sabihin nito? Pasensya na, Papa, kasi sakit lang ng ulo ko eh. Nakainom kasi ako. Kaya napasubsob lang ako ng konti kay Cecilia. Pero huwag niyo nang bigyan ng mali siya yun. Wala yun. Sakit lang ng ulo ko. Tuloy na ako, Papa. Kaya mo bang magmaneho? Papati na lang kita sa tsuper. Hindi na, Papa. Kaya ko naman eh. Nakapag-drive nga ako mag-isa papunta rito eh. So, Han, how's it working with the Altamontes? Okay naman. Mababait naman silang tao. Good. Habang Tita Consuelo, nandito na po ba siya? Okay rin naman. Pero nasa Singapore siya ngayon, Jimboy. You. Why are you looking for her? Is she your relative? Ha? Alam mo, hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong pinakain ng babaeng yon sa batang yan. Huwag mo nang pansinin yan. Talaga? Eh, kamusta si Cecilia? Okay naman, Manang. Wala naging problema doon sa operasyon. Ako, mabuti naman. Siya nga pala, Manang, si Mama ba nagpupunta dyan? Eh, bihira, pero tumatawag. Oo, nakikibalita. Ang madalas nandito, yung kapatid mo. Oh, Manang, si Utol na ba yan? Kailan ba talaga ang balik ni ate, Itay? Hindi ko alam. Yung ate mo hindi nga ako tinatawagan eh. Pambihira naman si ate, oh. Kung kailan ko siya kailangan, tsaka pa siya wala dito. Ano ba babahala mo, ha? Eh, hindi ba alam na naman ni Doña Victoria ang tungkol sa'yo? Hindi may kakampi ka na. Hindi, Tay. Hindi ko siya kakampi. Akala ko nga ganun yung mangyayari. Pero hindi pala. Ano, Kuya? Gusto mo ako na magsabi kay Papa dyan sa bago mong pinagkakaabalahan ngayon? Pwede ba, Leroy, huwag mo na akong pangunahan? Sure. Yun lang naman pala eh. Dali naman akong kausap eh. At sa akin lang, sana matuloy na yung pinaplano mo kay Cecilia, no? Alalahanin mo, medyo mahina na si Papa. Kaya kung gusto mong humabol sa mana eh, bilis-bilisan mo na ng konti. Okay, sige, sure. Ikaw nang bahala dyan, okay?
Regards na lang kay sa future sister-in-law ko. Sige, bye. Ay, naku, Manang. Alam niyo yan si Kuya. Akala niya talagang matutuloy ang kasal niya. Tay, sa ngayon, hindi ko alam kung paano ko huhulihin ang loob ni Mama. Galit siya sa akin at galit siya kay Ate Consuelo. At alam kong hindi siya mapalagay sa mga nalalaman niya. Sa ngayon, hindi ko rin alam kung paano ko patatahimikin yung biyanan mo. So anong gagawin ko ngayon? Pagtitiisan ko na lang ba yung mga mapang-usig na tingin niya sa akin? Gaya ng pagtitiis ko sa mga ginagawa sa akin ni Jose Enrique? Itay, unti-unti na nga lumalamig ang pakikitungo sa akin ni Carlos Miguel. Hindi ko alam kung pati siya may nalalaman na din. Hayaan mo, nak. Gagawa ako ng paraan. Gagawa ako ng paraan. Tingnan mo akong pantay na. Maganda, no? Ayos lang. Pero alam mo, Jose Enrique, hindi ko talaga gusto yung paggawa mo dyan. Hindi ko naman mukha yan eh. Alam mo, Olga, hindi importante sa akin kung ano pa yung mukhang nandiyan sa portrait na yan. Basta para sa akin, ikaw yan. Tsaka kahit kaninong mukha pa yan. Ikaw lang ang mahal ko. Sandali, maligo lang ako. Yung mukhang yan ang may dahilan kung bakit nang pepeste ang buhay ko. May I have the mirror, please? Thank you. Oh, Cecilia. Tingnan mo. Masaya ka na ba?